Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel Stock Play at muli po tayong mag-upload. Ayan, at para sa ating first video we have here top trending stocks, and of course don't forget to subscribe sa ating channel and paki-press na rin yung notification bell para palagi po kayong ma-update sa mga bagong videos po natin. Ayan, bali 5 days tayong nawala at nag-vacation po ako. So ngayon ay muli po tayo mag-update. Let's start with of course top trending stock. Shoutout po sa mga viewers po natin, likers, sa mga nag-share and as well sa mga nagko-comment guys. Yan. So maraming salamat po sa suporta nyo. Ayan. So as of now, ang ano natin, mga trending natin, let's start with Security Bank. Let's check this one guys. Sobrang solid na to, no? We have yung first week long green candlestick. So 1, 2, 3 white soldiers. Okay, ito sinundan pa ng ano dito, ng breakout, pero tignan natin kung masusustain to, no? Since naka weekly tayo, plus overbought na rin dito sa weekly chart. Ayan, same for stock natin as well. Ayan, overbought na po ito. And pagka-check natin sa big picture, let's see first, ayan, kung meron tayong makikitang resistance na malapit dito sa may 200-day moving average, no? So far, ang natin dito nakikita natin, okay, possible dito guys, meron somewhere here, isa area na to 96.5. of course kasama yan sa may green box natin base sa big picture. Tapos ang possible next somewhere here guys, malapit dito sa area na to 104, let's say 105. okay, basta nasa loob ng green box, no? So tingnan natin to, save, then check natin sa daily chart. Same dito guys, overbought na rin, ano? And kaya tingnan natin kung magkakaroon na ba tayo ng pullback dito. So medyo ano to, delikado pagka ganito guys, no? Okay, walang pullback. Sobrang solid, yes, pero yun nga, nakakatakot lang of course pagka bumili ka tapos biglang nag-pullback ng medyo malaki, no? AEV yung next po natin para sa first video. AEV, right? Ayan, so retest na po ito sa may resistance 38, 39. Okay, malapit po dyan, and as we see, so ito na yung kanyang itsura ngayon, ano, sa weekly chart. Ayan, of course nag-hold naman dito kasi sa may support 34.5, pero still yung kanyang structure medyo pababa pa rin to guys, diba? Ayan, so wala pang sign of recovery dito. Of course retest pa lang to guys for AEV, ano? Then sa daily chart, check natin, overbought na rito, no? Take note, ayan, sa daily chart overbought. Okay, plus nasa resistance. Maybe pwedeng mag-retest at mag-breakout, ano, sa may resistance natin to retest the 200-day moving average. Ayan, sa may ano po natin, next resistance malapit dyan sa 42. Ayan, so just in case lang, ano. And kung di naman magbe-breakout, possible is babalik tayo rito malapit sa 36. So pwedeng ganito yung mangyari, no, pag hindi nag-breakout. Of course, so maghanap na support yan since nasa resistance.
Next, MAC, MAC. Medyo maganda yung ano ngayon, ano, market. Same for cryptocurrency, guys. So ngayon, breaking out eto, no, MAC. So nung last time na na-cover natin to, nag-retest halos, okay, tas nag-close last week doon sa may loob ng green box, and ngayon naman is nasa labas na ng green box. Yun nga lang, overbought na siya rito sa weekly. Ayan, same here dito sa stochastic. Ayan, no? So of course, pagka nag-close to sa weekly, okay, sa loob or sa labas pala ng green box, much better. So what if kung bigla po itong mag-red? Ayan, since nasa overbought na po siya rito sa weekly chart, no? Kaya tignan natin. This is very crucial for MAC. So dito naman, tingnan natin. Mas better kasi kung ano eh, kung medyo mag-rally pa ng konti, tas mag-pullback dito, then mag-hold, then push, no? Much better kung ganun yung mangyari for MAC, since yun nga, sinabi na natin to before, sideways na po ito eh. Ayan, no? Diba? So sideways, and right now, so halos nasa resistance lang siya, no? So siguro yung ano dito, yung worst case na possible mangyari, eh pwedeng mag-pullback to dito sa may 5.3. Dito guys, malapit sa may 200, ano? Or yung second case natin dito guys. So ito na siguro yung pinaka worst na possible mangyari for MAC, ano? 4.2. Somewhere here sa may trend line, and of course may confluence yan sa may support. And pero for now, ang mas malapit dito kasi ay sa may 5.4 na yun, ano, malapit dun sa may 200. MEG. So halos lahat ganun yung trend. Okay, breakouts, same here for MEG. So yun nga lang, di pa to close, ano, since naka weekly chart tayo eh. Ayan, pero looks good, and especially kung mag-hold dito sa may taas nung ano, no, ng ating resistance, ayan, sa may horizontal niya. Daily chart, same here, maganda rin, na-sustain na at nasa taas na siya ng 200-day moving average. Ayan. So sa part na to for MEG, just in case na mag-extend, okay, tas mag-pull back, and pagka nag-hold dyan, napaka-solid, ano? So pwedeng ganito yung mangyari. Okay, konting extension, or mapaaga yung pullback na to kasi ano na eh, overbought na siya rito. Nasa 85 na, pero pwede pang pumalo yan, no? Extension guys for MEG. Next po natin dito for dito medyo namumula. Okay, and of course still valid pa rin to, pwede pa rin malaglag sa 1.8. Next possible stop support for dito, somewhere here sa may loob ng green box. Ayan. So of course wala pa rin sign of recovery, since yung ating structure dito is same pa din, ano, lower highs. Ayan, no, lower highs yan eh, and lower lows. So it means pa downtrend pa din yung kanyang structure. It means bearish pagka ganyan, no? Daily chart, same din dito,
namumula tapos wala sa support. So pwede mangyari dito is bumalik somewhere here, no, sa may ano natin, sa may green box, guys. Okay, for now tingnan natin ano kung anong mangyari dito. Let's see. Then yung last natin SMC. Ayan, check natin yung SMC, guys, no. For SMC, na-hit na yung trend line. 85 point, ano ba to? 85.8, malapit doon. Check natin, guys, ano, kung ano ba yung possible milagro dito. Ayan. So, for this one, SMC, since 2008, may trend line po tayo dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, based dito, pwede tayong magkaroon ng conclusion, ano? So, every time na may hit yung trend line na to is nagkakaroon ng magandang rally. Diba? Rally yan. And dito, let's see, guys, kung mauulit, no? Ayan. Pero for now, magandang opportunity dito for SMC. Kung magte-take risk kayo, since nasa support naman din, nasa loob ng green box, ano? Ayan. Oversold, yes. Ayan, pero pwede pa itong mag-extend ng konti pababa. Ayan, since andun naman na kasi at na-hit na rin yung trend line tsaka yung support. So, medyo maganda yan. Yun nga lang, baka mag-extend pa to pababa, ano. So, siguro pwede pa tong ma-hit yung 73 na to, no. Yung last, ano niya, sell-off dito nung May, ano ba to? 2020 nung COVID. Ayan. Pero for now, ano to, of course, maganda to kasi nasa support. Okay. And plus, may confluence tayo dun sa may trend line. So, sa daily chart, oversold na rin. Ayan. So, tingnan natin kung mag-extend pa to, no? As low as 84. And yung closing kanina, 87. Ayan. And I think tapos na to. Wait lang pala. Ayan. So, I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.